Hello mga kabataang AgriBiz! Ako po ay si Eldrin. Ako naman po ay si Sky. At kami ang owners of Nama Microgreens. Way back 2017, na-involve ako sa isang agriculture startup na. So fresh graduate po ako noon, pero na-invite ako kasi meron po ako science background, and nakita ko kung paano yung relationship ng agriculture sa sustainability aspect. Kaya nagkaroon ako ng initial interest sa agriculture, and doon na po nagsimula yung love ko towards agriculture. So ako naman, yung story ko about agriculture, actually, yung background ko is galing akong business. So, zero knowledge about agriculture. Pero, yun nga, na-invite ako ni Eldrin nung nag-join kami sa isang non-NGO. So, nakita ko yung beauty ng agriculture, tsaka kung gaano yung kahalagahan niya. Until such time na nag-join ako sa Nama, nakita ko kung paano nag-work yung agriculture in our daily lives. So, doon na nag-start yung love sa agriculture. So, noon, nagsimula po kami ng very small system lang, just to really test out yung concept ng microgreens. And actually, initially pa nga, parang halos 10 trays lang yung tinatanim namin. Before na-encounter namin yung YFC, slowly, nag-reach out kami sa mga restaurants, sa mga cafes, pero iilan pa lang sila noon. And then, yung una nga, 3 pa lang yung kinikater namin na clients before. And actually, believe it or not, last year lang ito. So, after itong program ng YFC, siguro po may kinikater na kami na halos na more than na doble po namin or na triple po namin yung kinikater na po namin na kliyente. So, hindi lang na triple. Tingin ko nga mas na times 5 yung na-cater natin ngayon. And bukod doon, naalala ko lang, nag-start kami ng isang client, nag-try kami ng B2B. Ang transaction lang namin doon is 120. Imagine. Free delivery. Free delivery, kami pa yung nag-deliver. Pero nung nag-join kami kay YFC, na-broaden yung market namin. Nabigyan kami ng monthly kita namin nung maabot na ng 5 digits. From 180 to 80K kaya na namin siyang mataon. Kaya sobrang laki talaga ng impact sa amin ni DA. Especially si DA Amas. Kasi bukod sa binigyan kami ng grants, binigyan niya din kami ng market. Especially yung sa exhibits, nag-attend kami sa MAFBEX, sa WOOFEX, sa Diva, tsaka sa mga DA booth, bazaars. Meron din tayong TV exposures, may radio exposures. Kumbaga, sobrang nag-boom yung business namin. Eh, hindi namin siya inakala. In a span of 1 year, biglang skyrocket yung nangyari kay Mama. Kaya super thankful talaga kami lahat ng opportunities na nabigay sa amin. Ang ini-aim po ni Nama is bukod sa mag-expand kami ng 3 system nito, gusto din sana natin mag-cater pa sa buong Pilipinas. Kasi ngayon nga po may pumukontak sa amin sa Luzon, may gusto din kumuha sa amin sa Mindanao, sa Visayas. So, yun po yung isang ini-aim namin, na ma-cater namin yung buong Philippines. And siguro in 5 years from now, ma-dominate din natin yung ibang ASEAN regions or yung buong mundo. So, gusto namin na yung hindi natin kilala na microgreens, maging staple po siya ng bawat tao. Na-realize po namin na bukod sa aming believe sa aming sarili, nagkaroon kami ng foresight kung gaano pa namin kayang makatulong sa ibang businesses and cafes. So, isang first step lang po natin ay magkaroon ng awareness sa microgreens. Pero ang pinaka-goal po natin is maisama po siya sa pangkalahatang or pangkaraniwang pagkain po ng Pilipino. Kasi isa po ito sa nutritious, and at the same time po mas maging aware po tayo sa natin, sa mga kinakain, para mas maging healthy po tayo, and at the same time mas mabigyan din po natin yung kahalagahan, yung kalikasan para
ano po natin, mas maprotektahan po natin siya. Ang pinaka-importante po dito is yung purpose. So, parang may certain purpose ka po sa lipunan kung saan may natutulungan kayong iba. So, hahanapin niyo po kung ano yung importanteng gusto niyong itulong sa lipunan. So, yun po yung masasabi kong advice para matulungan niyo and ma-assess niyo yung sarili niyo with regards to kung gusto niyo talaga niyo mag-farm. Huwag kang matakot na subukan yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi minsan doon natin nakikita na yung kahalagahan at the same time, yung passion na binanggit ni Elvin, na hindi natin alam na yung business pala, hindi pala siya passion. Yung malay natin yung agriculture, yun pala yung gusto natin. Which is ako nararamdaman ko na yung pagsali sa mga ganitong opportunities, especially pag-shift sa agriculture, ito yung mga bagay na self-rewarding and fulfilling. Bukod sa nakakatulong ka sa sarili mo, ma-improve yung sarili mo, nakakatulong ka din sa environment. So, pinakamahalaga po talaga is mag-start po tayo. Hindi man natin makita agad yung reward. Ang pinakamahalaga po para sa atin is nasimulan natin siya. Tapos, alam natin, i-recognize natin sa sarili natin na mas mahirap talaga yung umpisa. Ganun po yung nangyari sa amin sa Nama. Na nag-start nga po kami sa sampung trays lang. Ngayon po sa isang gawaan po namin, isang planting po namin, umaabot po kami ng 150 trays sa isang planting lang. So can you imagine that? Kasi paano namin nagawa yun? Sinimulan po namin.